halos lahat naman yata ng OFW, lagi nilang sinasabi, 5 years lang ako abroad. Sabi ko, maximum 2 years lang ako sa isang bansa. And I'm already here going 7 years. I Dito. saw a lot of opportunities when I came here. So, nawalan ako ng work. Okay. 6 months. Wala akong source of income isa lang Yun lang So, doon nagkaletse-letse yung buhay ko. Yung mga natira. So, magandang umaga, gabi, hapon, kung nasang sulok man kayo ng mundo. Yes. And welcome to our podcast. Yung podcast natin is about everything you can talk about regarding abroad, work life. We can also talk about business. We can talk about love. Anything that's been happening to everyone's lives, we can share it here. Hindi lang buhay natin, buhay din ng mga kaibigan natin, pwedeng buhay ng kapitbahay natin. Marites no? So, this is basically parang journey, no? Yes. Specifically, syempre, yung mga OFW na kagaya natin. Because, by the way, we are here actually in Dubai. So, most of, siguro, yung magiging next episode namin is we're going to talk about the Dubai life. Yes, diba? Dubai life. And of course, pag nasa abroad ka, most of the time naman, pare-pareho naman yung mga buhay natin sa abroad no? Iba't ibang level lang ng struggles, iba't ibang level of success, iba't ibang level ng challenges, depending din siguro sa lifestyle and life choices natin. Yes. Oo nga pala, ako nga pala si Ace. Nakalimutan ko na. Hi guys, I'm Shui Ping Lee. Nagbabalik! So yun, tatanungin ko si Shui, unang-unang tanong. What makes you decide to go abroad? Actually, hindi ko talaga pinlano. I never saw myself working abroad in the past 15, 18 years. So I started mag-travel ng 2011. That was after studying. Okay. Yeah. I was actually working in a band before. 2011, from Philippines, dumiretso ka ng which country? Bahrain muna. Bahrain. Yes. Middle East pa din, ano? Middle East pa rin. Ang Okay. unang biyahe ko talaga is Middle East. Kung familiar rin naman talaga yung mga ibang tao, lalo yung mga musicians, lalo dati, in demand talaga yung mga biyahe. Ay, totoo. Mga banda, no? Yes, Pupunta banda. sa Bahrain. Tama. Kasi alam ko, ang Bahrain ang unang nag-open sa Middle East, no? Actually, yung lugar na yon, yung country na yon, yun yung first parang na-expose siya sa nightlife as far as I'm concerned. Kasi, dalawang beses ako bumalik doon 2011 hanggang 2012. Ayan. So, ayun nga, I never saw myself traveling work-related, but I'm very happy that I was able to travel the world because of singing. Sabi nga nila, you have to share your talent, diba? So, vocalista ka nun, nung pumunta ka doon? Vocalista ako nung araw. Grabe, vocalista ka pala, Meron tayong mga transition ng career dito, Okay, tinatago ka pala ng talent, no? Nung araw yun, syempre medyo nag-age na tayo. Lahat naman ng bagay lumilipas because there are priorities that we need to change. There are plans that we need to improve, you know. And there are decisions that we need to make sacrifices para lang maging successful tayo in our own way. I went back to the Philippines just to travel again to Korea naman. Okay. As a singer din. Singer pa din? Singer pa din. Oh, by the way, yung mga singers sa Bahrain is parang meron silang 6 months contract or how do you guys Well, yung kontrata namin, 10 months siya. Okay. Magsa-start kami ng Eid, mag-e-end kami ng Ramadan. Okay. So, noon, mandatory na umuwi kami for a vacation and then it's up to our agency or the hotel itself na kung saan kami kumakanta kung i-renew nila yung contract namin. Okay, okay. There are some instances na yung mga banda nagsistay lang sila doon for Ramadan, hindi na sila umuwi. So mahirap pala talaga yung pagiging banda kasi wala kang wala kang assurance kung ibabalik ka doon sa country mo, no? Or ililipat ka sa ibang bansa? Ililipat nila ikaw sa ibang establishment if you are under the same agency that time. So, for the past 2 years, 2011, 1 year lang pala kasi hindi na ako bumalik. Okay? Nasa isang agency ako, twice ako bumalik doon kasi yung unang contract ko, nag-stop siya kasi nagkaroon ng gera. Nagkaroon ng state of war doon. So, we had to, go back to the Philippines. Parang 3 months pa lang kami sa unang kontrata namin. And then, we came back nung naging okay na. That's the time na natapos ko yung 6 months. Okay? Yung pagiging banda, yes, wala kang assurance. Yung pagiging musician prior, hindi mo alam kung hanggang kailan ka magiging okay sa mga businesses, lalo sa mga babae. Yes. Okay. So, that's why in my case, I had to put yung
pinaka-ultimatum ko na hanggang ilang taon lang ako kakanta. Or hanggang ilang taon lang ako dapat nasa entertainment. Kasi ayokong dumating dun sa point na i-reject na nila ako just because of my looks. Okay. Just because of my age. Oo. Diba? Kasi tatanda ka talaga no? Oo. Lahat naman tayo tumatanda. Kaya nga Hindi mo mapipigilan yan yes. no? That's why we also need to make choices na pasok sa buhay natin, sa priorities natin, sa obligations natin. Well, actually, sa mga napapansin ko, halos lahat naman yata ng OFW, lagi nilang sinasabi, 5 years lang ako abroad. Yeah. Yung mga ganun, no? Maximum 5 years, sinasabi nila. Totoo yun. Because they thought na pag nag-abroad sila, mas maraming pera, mas maraming opportunity. Yes. Pero, pag nandun na sila, sa situation na yun, they will come to realize na shit. Hindi pala dapat 5 taon. Kasi kulang yung 5 years kung aasa ka lang sa trabaho mo doon sa abroad, di ba? Hindi kasi siya katulad natin here sa Dubai. Like, nagpunta ako sa Qatar, nagpunta rin ako ng Bahrain, Korea, Hong Kong, Macau. Wow. It's not the same as here in Dubai na you can get the chance to work elsewhere. I mean, I could see a lot of opportunities here. I saw a lot of opportunities when I came here. Kaya nagstay ako. Tulad nung sinabi mo, lahat ng bumibiyahe, sabi 5 years lang, ganun. Ako, sabi ko, maximum 2 years lang ako sa isang bansa. And I'm already here, going 7 years. Ilang taon ka na nandito sa Dubai? Tagal na, 15 na. 15 years, di ba? So, what made you decide to stay 15 years na dito sa Dubai? I think, go on pa yan. Yeah, I think the opportunity kasi. Parang sabi nga nila, when you go abroad, parang matatrap ka na dun sa, of course, pag umuwi ka ng Philippines, iba kasi yung sweldo. Ng nasa Pilipinas ka, iba yung rate versus nasa abroad ka. Totoo. Okay? And of course, I've seen a lot of people din na nag-decide sila or nag-for good sila sa Philippines. After a couple of months, babalik sila. Yes. Because they're not ready. Yes. Yun yung financially ready. Yes. Even though they have money, let's just say, nag-uwi sila ng 1 million pesos. I mean, 1 million, it won't last you a year. Pag wala kang passive income din And especially kung ang standard of living mo is tumaas na because, of course, you have money na di ba? Pag madiskarte ka, makakahanap at makakahatap ka ng extra income mo. Di ba? Ano yung challenges sa pagiging DJ mo before? Okay. Yan, magandang tanong yan. Kasi we all know that DJing is a men-dominated world when the time na nag-start ako. So, merong isang DJ doon na I think he's an old DJ. And house DJ siya doon, resident DJ siya. Okay. So, parang 25 minutes pa lang ako tumutugtog. 1 hour kasi yan dapat, 2 hours, ganon. 25-30 minutes pa lang ako tumutugtog. Nandun siya sa likod ko. Tapos parang niya ako pinaparinggan na anong ginagawa ko doon. Parang binubuli niya ako. Binubuli na pangit yung pagtugtog ko. Okay. Hindi daw niya alam bakit na-appreciate yung tinutugtog ko. Parang in short, basura yung ginagawa ko. So naririnig ko yon. So habang naririnig ko siya sa likod ko, nanginginig na ako. Ayoko nang hawakan yung mixer ko. Ayoko nang hawakan yung laptop ko. And then parang nakita ko yung crowd na they were dancing to my music, they were enjoying. That gave me the motivation na parang to continue. Sino ka? Parang sino ka para paalisin ako kasi narinig ko pa. Hanggang ano oras ka ba diyan? Sabi niya, hanggang ano oras ka ba diyan kasi ako yung susunod na tutugtog eh. Gusto ko nang tumugtog. Parang ganun yung address niya sa akin eh. Parang sabi ko, wait lang po kasi yung may-ari po yung nag-invite sa akin dito. Okay lang ba tapusin ko muna yung set ko? Ganon. So, alam mo yon, parang nag-ibang tao ako nung naririnig ko siya na binubuli niya ako na kailangan kong masayusin yung set ko para siya, mapahiya siya dun sa, sino ka? Bakit ka tumutugtog dito? You don't belong here. Parang ganun yung dating niya sa akin. So that's the one challenge na I had to face, and the rest is history kasi the same issue went going on. Hanggang tumagal ako. Alam mo yung over the years na nagdi-DJ ako, I always had to prove my worth. I always had to prove my skills. And by the time na biglaan akong kailangan tumigil, alam ko sa sarili ko na I was a successful DJ. I made the point. I made the point na hindi porket babae kami, hindi kami pwedeng maging kasing galing ng mga lalaki. Siguro, pwede nating i-discuss dun sa mga DJ, especially nasa Philippines, no? Because sobrang daming magagaling na DJ sa Pilipinas. They wanted to go abroad. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Sana yun
kasi everywhere, it's all about connection, actually. Okay. I wouldn't say na because magaling ka, maraming magagaling sa Pilipinas na hindi nabibigyan ng magandang break. Mm. Okay, hindi ko rin naman sinasabi na sobrang galing ko kaya ako napunta dito sa Dubai, hindi rin. Siguro dahil I was already in the history of traveling because of work. That's the reason why I was able to come here. Oo, nag-a-add na talaga sa portfolio mo yung ginagawa mo. Marami pa rin sa Pilipinas yung nagta-travel ng mga one-night gig sa ibang bansa. Ganon na yung parang pinaka-mainstream doon. Hindi na ako masyadong updated sa pagdi-DJ pero sobrang daming magagaling doon. I think for you to be able to work it out is for you to have a good reputation in your work environment with the people you work with. Lagi lang lagi lang humble. Kasi pag humble ka, it will take you to places eh. Okay. I think that's my main key. I was always humble. I always wanted to learn. Huwag yung i-focus yung sarili ninyo sa kaya nyo lang gawin na yon na it will take you to places. No. Every day is a learning process. So you have to build your relationship. You have to have the right mindset. Mindset. You have to have the right connections for you to reach kung ano man yung goal nyo. Kung gusto nyo pumiyahe, agencies. Okay. Or better yet, if you can get direct contact from hotels and everything, that's an opportunity for you. Okay. Okay, sino nag-influence sa'yo to become a DJ? Naku, patay tayo dyan. Siyempre, may mga influensya ka di ba? Meron. Actually, dati, may nagtanong na sa akin yan dito. Tapos, meron talaga akong isang mentor sa pagdi-DJ. Yun yung ex-boyfriend ko. Okay. So, everything went... Ex na yun, wag natin pag-usapan. Diba? Hindi, joke lang. Okay, go ahead. Hindi, kasi ang nangyari before, nung sinabi ko na mentor ko siya, nagalit pa siya. Bakit? Kasi para sa kanya, I wasn't good enough for me to tell na he was my mentor. Talaga? Yes, and for that comment, you may know why everything didn't go well. And I'm blessed it didn't go well, no? Yeah. Because without making the wrong decisions in the past, you won't be able to do the correct ones na yun eh. So kung hindi ko napagdaanan lahat ng criticism ng mismong mentor ko, hindi ko pagsisikapan na gumaling dun sa craft namin. Naging motivation mo yung sinabi. Yes, naging niya. Motivation ko siya. Sabi niya, I made you, I can always break you. I'm like, hindi kasi pag ako yung tumutugtog dito, ako naman yung nag-iisip ko yung gagawin ko, hindi naman yung kamay mo yung nandito, diba? True. So whatever na ginagawa ng tao sa atin, it will always come up to our decision at the end of the day. Kung pangit yung araw natin na yun, kailangan natin isipin na, bakit kaya ang pangit ng araw ko na yun? Ano bang mga desisyon na ginawa ko today? Diba? Yeah. At the end of the day, ikaw pa rin ang ikaw pa rin ang sasagot kung bakit maganda o pangit yung tulog mo eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao eh. True. True. You made your own decision. Yung iba kasing mindset ang pangit eh. Let's say for example, meron silang tinuruan na isang tao. Ang iniisip nila habang buhay na utang na loob. That's the right term. Oh my God. Habang buhay na utang na loob. But it's not actually true. Kasi why? Kasi kahit anong ituro mo sa isang tao, kung ayaw niyang ginagawa niya, hindi siya matututo. Yes. At kung gusto niya yung ginagawa niya at naging mas magaling pa siya sa'yo, it's because ginusto niya yon. It's not because, okay, you have helped him or her para matuto, pero pinagsisikapan niya yun day in, day out. Yes. Para maggumaling sa craft niya. Okay? Meron nga ako nabasa na isang expression na sabi niya, nobody owes you shit. Yes. Parang kahit sino or kahit wala ka dapat na kumbaga iniisip na ay ako nagturo sa iyo or ako na gano'n. Nobody. Dapat ang mindset mo always is yun nga, mag-isa ka, solo mo. Kaya kung gusto mong magsikap, kung gusto mong umasenso sa buhay mo, do it on your own. Yes. 'Di ba? Okay, you need the connections. How you gonna do that? Okay. Do it for free. For example, you have services. Yes. 'Di ba? Okay, sige, gawin ko to. Let's say, magbi-video ako sa'yo, mga videographer. Bibideo ko para sa'yo, pero libre. Okay? Tatatak yun sa utak ng tao na ginawa mo na yun. Yes. So, hindi mo alam, later on in the future, maybe, magkaroon siya ng magandang business, and then... Papasok ka sa isip. Oo, exactly. So, kailangan niya ng, meron siyang project, and dahil ginawa mo yung free na yun para sa kanya, nagkaroon ka tuloy ng connection and opportunity. Yun. Kaya nga sinasabi nila, when you want to create opportunity, madami. Pero wag ka muna mag-expect ng money. Totoo Don't expect money. Yun sinasabi nila. And then, tsaka to add to that,
Okay, say for example, we want to do something. Kuwari, we want to do something. Sabihin na lang natin sa social media. Someone offers to help you how to grow whatever your plan is. We have to always put in our mind na hindi lahat ng tumutulong sa atin gusto tayo makitang maging successful. Okay? Kasi, yun, tulad ng sinabi mo, tinuruan ko siya, mas magaling na siya sa akin na yun. Lahat ba ng tao mas gumagaling sa tinuruan mo, nagiging masaya para sa'yo? Hindi, di ba? So, lagi natin ilalagay sa utak natin na hindi lahat ng tao na nasa paligid natin ay gustong makitang maging successful tayo. Yeah. Okay? True. Tuturuan tayo, okay, done. Tapos pag nakita na nilang mas okay ka na kaysa sa kanila, wala na, mag-iiba na yung ugali nila. Yung mindset ng tao nagbabago. Imbis na mag-focus na lang sila kung paano sila mag-grow, ang focus na lang nila, ikaw. Yeah. Kasi hindi siguro nila matanggap na you were able to alam mo yun, na-manage mo, na maging successful dun sa unang pinag-uusapan pa lang ninyo. True. May mga experiences din ako na as in ayaw talaga nila magturo. Kasi akala nila mas ayaw nila mag-share ng knowledge. Threat. So ang akin naman, ang take ko doon kasi kahit anong bagay na ituro mo sa isang tao, kung magaling talaga yung tao, magaling yun. Yes. Hindi mo mababago yun, boy. Kahit Never, anong paghatak mo. Kahit anong ituro mong mali, malalaman yan paano gumawa ng tama. Yes. Because that guy is actually, alam mo yun, meron siyang goal, iba yung mindset niya compare sa'yo. Kaya yung mga ayaw magturo dyan dahil natatakot na even, alam mo naman yung culture natin dito sa Tibon. Wala tayong tinatago. Tinuturoan natin lahat. Kaya even yung ibang mga umaalis nga, natututo sila, gumagawa sila ng sarili nila. So, we're happy for them. Yes, diba? Yun nga yung magandang kultura sa isang grupo. So, kung sasali ka ng isang grupo, make sure na yung mga tao sa paligid mo is i-improve ka, help ka to improve. At saka lahat ng knowledge nila ituturo. Walang tinatago. Yes. I believe kasi kung ano yung environment mo, you will adapt eh. Sure. So if you are in a toxic environment, instead of you, siguro nagpo-progress ka. Pero hindi 100% ng progression na pwede mong magawa. Bakit? Kasi you still have to deal with toxicity. Di ba? So no matter if you're earning so much, but your environment is not supporting you by means of, teaching you, giving you the right resources of supporting you as well, diba? Talking to you properly, respecting you, then money is nothing. Mas importante na yung peace of mind natin. Yes. Yung liberty ng peace of mind mo, bigay mo na. Kasi yung mas stress ka, marami kang ang pera. Saan mapupunta yung pera mo in the future? Pagpapagamot. Yes. Kaya kapag meron kang nakuwang trabaho abroad na masaya ka and you're passionate doing it, sobrang blessed ka. Blessed, yes. Totoo yun. Ako, it took me a while to realize that I had to give it up. Not just because, kasi kailangan ko i-prioritize yung health ko. Yung ibang tao, hindi nila kayang gawin yun because they do not have the resources na I think I have. Yeah. Like, wala silang outlet. Hindi nila alam kung paano dumidiskarte. Kung pwede lang natin tulungan yung ibang tao na maging open-minded ka ba? Kung maging open-minded na magkaroon ng ibang income. Kasi tulad nga ng sabi ko dito sa Dubai, sobrang daming opportunities. If you will just open your eyes. Yes. Diba? If you build your good reputation with people will help you eh. But if you build a toxic relationship with a lot of people, kahit hindi kita kilala, at kakilala ko sinabing toxic ka, do you think I will offer a hand? Diba hindi? Yeah. Ako naniniwala guys, yung ugali natin, it will take you to places pag sobrang humble, pag mabait ka. Pero pag marunong kang makisama, mas malayo yung mararating mo. Totoo yun. Hindi ka man maging mayaman ka agad, pero maraming, di ba, word of mouth. Yes. Maayos to, magaling makisama, maayos magtrabaho. Di ba? That's true. Meron tayong mga mistakes na nagagawa. Oo naman. Actually, sobrang dami. But we're just going to talk about few lang. Yes. Okay, at least top 3. Magbigay ka nga ng isang mistake mo na masasabi mo dito sa Dubai that really gave you a life lesson. Ako, relying on one source of income. Yan. Businessman talaga siya kahit saan. Hindi, kasi it was actually, natuto ko hard way. Super traumatic. Nasa oil and gas ako, okay, I have a good salary, decent salary and benefits. Tapos, may nag-pirate sa akin na kliyente namin. Ginawan ko siya ng, trabaho, design. Tapos, pinirata ako.
punta ako sa kanya, dinoble yung sweldo ko. So, I thought, sabi ko na, wow, sabi ko, parang hindi matatapos yung, alam mo yung, wala pang salary day, hindi pa ubos yung ano mo, yung pera mo, dadating na naman yung salary, na may pera ka pa. Ganon yung ano ko before. Tapos suddenly, 2016, karoon ng oil and gas crisis. One bucket of KFC is much more expensive than one bucket of oil. Ganun kababa yung ano, yung sobrang daming supply eh. Walang demand, sobrang daming supply. So nawalan ako ng work. Okay. 6 months. Wala akong source of income eh, isa lang eh, yun lang eh. So doon nagkaletse-letse yung buhay ko. Yung mga natira, naubos. Naubos! Yes, Okay. naubos. Labas lang ang labas. Like even may ipon ka, sabi nga nila dapat ang ipon mo 6 months. Yes. 6 months of your lifestyle, not your salary. Kung ano yung lifestyle mo, ganon. Ako hindi ko iniisip yun eh. Kasi nga, every month maganda yung ganyan, gastos dito, gastos dyan. So, doon ako natuto na parang nung 6 months na ako, sabi ko wala talaga. Tapos hindi pa ako naghahanap ng ibang ano nun. Kasi I thought na makakahanap ako eh. Tapos ang hinahanap ko, same ng sweldo ko. Yes. Kasi ganun ng mindset mo eh, di ba? Yes. Parang ayaw mong bumaba. Settle for less. Yes. So, nung pagdating ko ng 6 months, nag-aral ako ng financial something kasi lubog na ako sa utang. Sabi ko, paano ba ako magsusurvive? Bakit yung iba mayayaman, ako hindi? Parang ganun. Yeah. Diba? Kasi ang daming mayayaman kasi go outside the street, look at the buildings here, daming establishment. And some people, they own it. Yes. Ibig sabihin, may pera sila. Yes. Bakit ako hindi ko kaya yun? Ba't ganun, di ba? So, sobrang one experience ko is yung bahay ko hindi ko nabayaran, tapos naputulan pa ako ng kuryente. Tapos I have negative something sa bangko ko. So nung time na yon, talagang hindi ko alam kung paano gagawin ko. So when I study, I came to nabasang book na The Secret. Secret lang yun, hindi ko sasabihin. So ito yung The Secret. Ito yung sinasabi nila na law of attraction. Na sinasabi nila, if meron kang nabivisualize, it will materialize. But you have to reinforce it with actions. Manifest. Yes, ganyan. Kasi people, everybody wants to get rich. Okay. But don't get me wrong, syempre most of people, pero yung iba ayaw nila maging rich because they don't have the experience na walang pera. When you experience na talagang nasa bottom ka, na walang-wala ka, maybe it will change your mind na kailangan I have money, parang ganun. So nung nabasa ko yung book na yon, and then I started doing it, parang nagbabago talaga yung buhay ko, nagbabago yung everyday vibe mo. Yes, nagbabago siya. There was one time pa nga na sabi niya, I have a car, yung Lancer. Okay. Tapos sabi niya, pretend that yung car mo na yon is kung ano yung nabivisualize mo na gusto mo in the future. Sabi niya, don't worry about how to get it. The universe will get for you. Sabi niya ganun. Ini-imagine ko nun lagi. Ang ini-imagine ko basic lang. Kung ano yung kailangan ko or anong gusto ko, hindi ako gagamit ng calculator para mag-compute, para bilhin yun. Kasi I'm doing that before. Okay. Punta ako supermarket, may dala akong cellphone, kina-calculate ko yan. Lahat ng nilalagay ko sa basket, may calculator because I only have small amount of money talaga that time. Yan din ako dati. Okay. Totoo yun. Tapos sabi ko, ayoko nung ganun. Na gusto ko pagpasok ko dyan kung anong gusto ko. Bibilin mo. I can get it and buy and don't worry about the price. Ganun yung gusto ko. So, habang pinapractice ko siya every single day, parang nagkakaroon ako ng parang yung opportunity lumalapit, mga ganun. Nung time na nandun ako nagkaroon ako ng work, okay? Pero yung work ko na yun, half of my salary. Okay. Imagine that adjustment, di ba? The funny thing is, nung akong malaki yung sweldo ko, wala akong investment. Nung lumiit, nagkaroon ako ng investment. Why? Because, nag-iba yung mindset ko. Yes. Nag-iba yung mindset ko sa pera. Nag-iba yung naramdaman mo kasi yung nawalan ka eh. Yes. Naramdaman mo na, ang dami mo nga perang pumapasok, tas bakit parang wala akong pera na yun? Yeah. Di ba? So yun yung number 1 na na lesson siguro na huwag kang umasa sa isang income. Yes. Nagbebenta pa ako ng car parts before. I do also, drop shipping. Okay. Sa Tapos, nagbebenta rin ako ng kung ano-ano. Ganyan. Buy and sell. Or you can sell and buy. Parang ganun. Okay. Kasi magkaiba yun eh. Yung buy and sell, you have lot of products na sa'yo. Binili mo na siya. Tsaka may bibenta. Yes.
Then kung wala kang pera, you can do sell and buy. Anong ibig kong sabihin? Ibebenta muna. Okay, boy, bili ka nito, isang cellphone, ganda. Okay. Pag may order ka na, okay, 50% bigyan mo ako. Okay. Tapos saka ngayon bibili. Yes. And then saka mo ibibigay sa kanya. So ganun. So ganun yung ginagawa ko before. Ang dami kong ginawang extra income nun kasi sobrang natatakot na talaga ako sa isang income lang. So siguro yun yung naging motivation ko to and to create a lot of income stream. Parang ganun. Nag-trading pa ako, nag-eToro pa ako, nag-crypto. Of course, there are losses din. But that's part of of investment eh. Yeah. Wala namang safe investment eh, 'di ba? Even love, it's not safe. So life is about risking din talaga eh. 'Di ba? Kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Okay. Shuey, ano yung life lesson na number 1 na natutunan mo dito sa abroad? Matutong pumili ng taong pagkakatiwalaan. Alam ko maraming nakarelate ka ba? Okay, sige. Why? Bakit mo sinabi yun? Hindi, totoo eh. Kasi iniisip ko kanina nung tinanong mo, medyo nag-pause ako for a while. And then, ito talaga yung experience na nagturo sa akin ng marami sa buhay ko eh. Kasi, there will come to a point na, say for example, bago ka sa isang lugar, there will be people around you who will show you that they want to make friends with you, to be friends with you. Pero hindi mo masasabi hanggang kailan ang friendship nila. Because people change over time. Our status change over time. Yeah. And when our status change, people change yung ugali nila towards you. Say, basic example, pag may pera ka, marami kang kaibigan. Yeah, pag wala kang pera, wala ka nang kakilala. Diba? That's true. It's a lesson for me, not only financially, but if you surround kasi yourself with people who can, yung pwedeng sumabay doon sa wavelength mo, na gusto mo maging successful sa buhay, I think these are the people na worth trusting. Yeah. Okay. Yung tiwala kasi, isang example na lang. I was making a lot of money then. Okay. Sabi ko nga, nung nagtrabaho ako ng corporate, I wasn't making it like the same nung, lahat naman tayo dumadaan sa ganon eh. So, nung marami akong pera, marami na yun, nung time na yun. Kahit kumita ka ng 10,000 in a month, malaki na yun before. Diba? Malaki na yun. Malaki na yun before. Ang dami mong tropa. Sobrang daming concern sa'yo. Tapos, nung nagkaroon ng pandemic, marami pa rin lumalapit sa'yo. Kasi akala nila sobrang dami mong pera. Hindi, ang goal lang naman natin is to help eh. Because we thought they were our friends. Yeah. Tapos, nung singilan na, wala na daw silang utang sa'yo. Ang nangyari, bakit ako magkakaroon ng utang sa'yo? Eh, nung ganito nga, nung ganyan nga, nung ganito, nung ganyan nga. Okay. Diba? Sumbat, okay. Yes. And yung tiwala, hindi lang to, nagsa-circulate sa pera. Eh, yung friendship, yung pakikisama mo sa ibang tao, they can destroy you. Yeah. Kasi lalo tulad sa akin, hindi naman ako lumaki na parang there were people around me na who will always support my decisions, whatever I do in my life. Sabihin na natin na, lumaki ako na may mag-guide sa akin, pero hindi 100% para makapag-desisyon ka ng tama para sa buhay mo. So, whenever I am out and about, you will make friends. Bumabiyaya ako, maaga pa lang, 21 years old pa lang yata. And I was making a network. Yeah. Na akala mo mga kaibigan mo. They were giving you such advices, bata ka pa, and akala mo makakabuti para sa iyo. Magkakaroon ka pa ng mentors na akala mo lahat ng sinasabi nila makakabuti sa iyo. Pero in reality, ang isang tao lang talaga makakalam na makakabuti para sa iyo is sarili mo. Sarili mo lang. Yes. Okay. I am not saying na you have to close your doors to other people who wants to be friends with you. I'm just saying that you have to learn how to be wise, choosing the people you want yourself to be surrounded with. Yeah. Kasi, tulad nung kanina example ko about a toxic environment, if you will surround yourself, nakahatakin ka lang na, tara, mag-inom lang tayo, tara, gumastos lang tayo, tara, ganito, ganyan. Okay, masaya ka na yun, pero pagka wala na, bulilyaso na yung buhay mo, eto bang mga tao na yun na humahatak sa'yo for a good time, pwede mong lapitan na, Beb, kailangan ko ng ganito eh. Kailangan ko na matitirhan eh. True. Pwede mo ba akong ampunin muna dyan? Ang dami nang sasabihin yan. Ay, kasi Beb, meron akong yung ganito ko, yung ganyan ko, diba? So, it's always, ang laking benefit
kapag natutunan mong maging wise, pumili ng mga taong pagkakatiwalaan mo. Yes, true. At the same time na alam mo, hindi naman kailangan marami kang kaibigan eh. Maraming tao nasa paligid mo, pero masasabi mo, 1-2 people lang ang true friends mo. Yeah. 'Di ba? So, sobrang fine line yung sabihin mo na, ay, tunay na kaibigan ko to. Kasi over time, pag marami na kayong pera, pwedeng magbago yung level of friendship ninyo. Totoo. Pag mas maganda na yung trabaho niya sa'yo, magbabago rin yung level ng friendship ninyo. Pag nakita nilang mas successful ka, magbabago rin ang level of friendship ninyo. So you have to be wise on choosing people you want to be around with. True. Because tulad ng sabi ko rin kanina, hindi lahat ng tao na nasa paligid mo ay gustong makitang maging successful ka. Yeah. Yan. Totoo Yan ang yan. isang lesson na natutunan ko. And how old am I? I'm 25. And ngayon ko palang na-realize how to surround myself with the right people. 25 lang ako. Tandaan nyo yan. Meron tayong may nagsasalita dito, yung live audience natin. Correct. Dito. May side comment. Mga side comment. Mamaya i-interview natin yung isa dyan. Yes. So, as you were saying about the people na pagkakatiwalaan mo, actually, ang mentality ko dyan is ganito. So, like, okay, before, di ba nga, okay yung buhay ko, maganda yung income, tapos parang hindi na mauubos. Then, ang daming mga tao din, syempre, of course. Every week, nasa bahay ko, nagpapainom ako, kumakain, mga ganyan. Tapos, lalabas, ganyan lahat. So, nung nawalan ako, of course, na-realize ko na sila nawala din. Di ba? Nawala din sila. So, parang ako, initially, syempre, tao tayo, magtatampo ka. Ganun yung nangyari sa akin. So, parang nagtatampo ako. Then, later on, na-realize ko na dapat hindi ako nagtatampo. Okay? Kasi why? Kasalanan ko yun. At diba? the same time, na-realize mo kung sino yung reliable people. Yes. So, kasalanan ko na nagtiwala ako sa ibang tao at kasalanan ko na umasa ako, natutulungan din nila ako pag nawalan ako. Yes. So, that means, kasi hindi natin alam, okay, we don't know if may struggle din sila because everybody has struggle. Everybody has like their own battle. Okay? Kaya ako, I prefer na kahit anong sabihin sa akin na ibang tao, I want to secure myself muna. Yes. Okay? So, kapag meron ako, okay, I can provide dun sa family ko, sa lahat, even sa mga kaibigan ko, kung gusto ko. But for now, naintindihan ko na, natuto na ako, hindi ko na binibigay lahat. Yes. Ganun. So, yun nga, I have to, carefully choose nga yung mga tao na nasa paligid ko. And even though, okay, nandyan na sila sa paligid ko, I will not give my 100% trust din. Kasi why? Ang gusto ko kasing mangyari is, parang syempre, of course, nakikita mo na yung mga tao na yon lumalapit din sa'yo because nakikita nila na tumataas ka, na umuunlad ka, mga ganon, di ba? So, you have to test them din, syempre. Yes. Kailangan mo rin silang makita na dapat, kasi ang friendship, yan give and take yan, di ba? So, hindi naman dapat ikaw lang lagi yung nag-give, di ba? So, kahit may pera ka, kahit meron ka, dapat hindi mo maging ugali na binibigay mo lang lagi, lahat. Ganon. So, yun yung natutunan ko na yung sinasabi mo kanina. So, ngayon, tapusin na natin yung podcast. Kasi may susunod na episode. Marami pa tayong episode. Pero actually, marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pero, let's just keep it to another episode na lang siguro. Reserve it to another episode. Sobrang dami nating mga natakal. Pwedeng itakil. And even sobrang bitin. Pero, again, marami pa tayong susunod na episode. And, malaman. Oo. So, ano sabi mo? Malaman? Malaman. Bulol to eh. Bulol eh. Malaman eh. Oo. So, yun. Ayun nga, dun sa mga nanonood, thank you very much for tuning in. And asahan nyo, marami pa kaming mga susunod na episode na itatakil regarding struggles, experiences ng mga OFW dito sa not only in Dubai, siguro yung mga kagaya mo, galing ka ng ibang bansa. So, yung mga experiences nila sa abroad. Yes. Yeah. Thank you guys for watching. Sobrang masarap sa pakiramdam. You're going to be able to inspire other people again. So, sana abangan nyo ulit ang next episode namin. Marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong i-share, marami pa tayong may inspire. Yes. And bye-bye! Thank you!